Nagsisimula ang chapter na ito, sa opisina ng prinsipe, ipinaliwanag ni Tilly ang lahat ng detalyado, at matapos niyang ipaliwanag ang lahat, inamin niya sa kanyang sarili na magiging hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa ganoong sitwasyon. Napahanga siya sa pagiging determinado ni Tilly sa pagpili ng mga mangkukulam upang makabuo ng perpektong pangkat. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung naniniwala siyang maaaring konektado sa mga demonyo ang malaking uod. Sumagot siya na hindi ito imposibleng mangyari dahil may kakaibang anyo ito, at maaaring isa itong ibang uri ng demonyo. Ibig sabihin, maaaring ihambing ang mga demonyo sa mga tao, habang ang mga nilalang gaya ng uod ay parang mga asong pangaso na ginagamit sa pangangaso. Naniniwala siya na ang ilan sa mga halimaw na ito ay sumusunod sa mga utos ng mga demonyo at tumutulong sa kanila sa kanilang mga gawain. Bahagyang sumang-ayon ang prinsipe sa palagay ng kanyang kapatid, ngunit hindi pa rin siya ganap na kumbinsido. Kung hindi magawang sakupin ng mga demonyo ang buong kontinente dahil sa mga limitasyong dala ng pulang ulap, bakit hindi nila gawing patuloy na abalahin ang 4 na kaharian gamit ang mga demonyo taon-taon? Tanong niya, bakit palaging hinihintay nila ang taglamig? Napansin din niya na ang mga wolf-lion hybrids mula noong nakaraang taon ay mas matalino kaysa sa ibang mga demonyo. Kung ang katalinuhan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng edad, magiging imposibleng mapangasiwaan ng mga demonyo ang ibang lahi, dagdag niya. Sinabi ni Tilly na mas nakakaalarma ang mga kalaban na hinarap ni Nightingale sa labas ng hukay dahil ang isang demonyong kayang magkubli sa liwanag ng araw at tahimik na kumilos ay kayang lampasan ang anumang depensa. Ang limitadong kaalaman nila tungkol sa mga demonyo ay nagiging problema, at wala silang alam kung paano haharapin ang ganitong klaseng mga kaaway. Sumang-ayon ang prinsipe at sinabi na kung hindi nasaksihan ni Nightingale, hindi siya maniniwala sa pag-iral nito. Gayunpaman, tila hindi pa kailanman lumitaw ang mga demonyong ito sa kanlurang rehiyon. Kung lumitaw sila, matagal na sanang naging abo ang Longsong Fortress, aniya. Binanggit ni Tilly na habang tumatagal ang mga buwan, lalong lumalakas ang mandedemonyo, at ito'y isang katotohanang napatunayan na sa kasaysayan. Tinukoy niya na nagsimulang umulan ng nyebe ngayong taglagas, na nangangahulugang mas malakas ang kanilang mga kaaway ngayong taon. Nagulat ang prinsipe nang mapagtanto niyang tinitingnan ni Tilly ang kanyang mga kaaway bilang kanya ring kaaway. Napangiti siya sa kaisipang iyon. Nagdesisyon siyang ipabantay kay Nightingale ang paligid, at hanggat nasa kastilyo si Sylvie, mababantayan niya ang buong pader at maalerto ang ibang mga mangkukulam sakaling may makita siyang kakaiba. Kalaunan, makikitang naglalakad ang prinsipe at si Lady Scroll sa mga pader ng kastilyo. Ipinahayag ni Lady Scroll ang kanyang pag-aalala tungkol sa bagong mangkukulam at sinabi niyang hanggang sa makumpirma nila ang pagkakakilanlan ng bagong misteryosong mangkukulam na ito, hindi nila masisiguro na hindi siya kalaban. Sumang-ayon ang prinsipe at sinabing alam niya ito, kaya pansamantala niyang nilagyan ng Judgment Stone ang babae. Pagpasok nila sa silid, nakita nila si Anna na nandoon na. Nang tanungin ng prinsipe ang tungkol sa bagong mangkukulam, ipinaliwanag ng batang babae na sinubukan ni Nana at Lily na gamitin ang kanilang mga kapangyarihan sa kanya, ngunit walang nangyari, kaya ang magagawa lamang nila ngayon ay maghintay. Kahit na matagal na siyang naselyo, walang ni isang galos sa kanyang katawan, nakamangha-mangha. Hinala niyang katulad ito ng kanyang pagiging immune sa apoy, at maaaring konektado sa yelo ang kakayahan ng bagong mangkukulam na ito. Binigyan ni Roland ng matamis na tapik sa ulo ang kanyang paboritong babae bilang papuri sa pagsisikap niyang buksan ang kabaong. Tumugon si Anna na hindi lang siya ang gumawa nito. Ipinaliwanag niyang napakatalino ng mangkukulam sa kung paano niya binalot ang sarili niya at siguradong makapangyarihan siya. Ibinunyag ni Anna na pinalamig muna ng mangkukulam ang lahat ng kanyang panloob na proseso gamit ang napakalamig na yelo, at pagkatapos ay ginamit ang normal na yelo upang selyuhan ang malamig na yelo sa loob upang hindi ito madaling matuno. Nang buksan nila ang panlabas na layer, agad na nabasag ang kabaong, kaya naniniwala si Anna na sinadya ng bagong mangkukulam na maglagay ng mga bitek dito. Alam niya na matagal nang naghihintay ang babaeng ito sa araw na ito, at tiyak na madyay gising siya. Lumipat ang eksena sa alaala ng mangkukulam, kung saan makikitang pilit na hinihikayat siya ng isang kabalyero na ang pader ay nabutas na at hindi na kayang hawakan ng mga nagkakaisang hukbo, kaya kailangan na nilang umalis. Ngunit sinabi lang ng babae na bitawan siya,
iginiit na kaya rin niyang lumaban. Doon lumitaw ang isang higanteng halimaw. Yerek nito ang lahat ng tao sa kanyang daraanan. Napakalaki nito na 3 demonyo ang nakasakay sa kanyang likod, at ang iba pang mga demonyo ay nagsisigawan ng kaguluhan sa lupa. Kahit na may kaguluhan sa paligid niya, nanatiling matigas ang mangkukulam ng yelo. Habang patuloy na sinisikap ng lalaki na kumbansihin siyang umalis, sinabi ng mangkukulam na bilang kasapi ng mga mangkukulam ng banal na lungsod, ang kanyang kamatayan ay dapat ding sa larangan ng digmaan. Ngunit bumagsak ang kanyang ekspresyon nang may makitang kakaiba sa kalangitan. Isa palang mangkukulam na bumagsak mula sa langit na may dalang mabigat na espada, at siya pala ang banal na mandirigma ng alyansa. Ang extraordinaryong transcendent. Ang babaeng ito ay nagpalabas ng apoy sa kanyang espada, at sa sandaling lumapag siya, literal niyang pinasabog ang mga demonyo na parang mga basura lamang. Napakalakas ng kanyang pagbaba na winasak nito ang lupa sa ilalim niya. Sinabi niyang umalis na ang lahat, sinasabing magiging maayos siya at pinayuhan silang umalis habang may pagkakataon pa. Sinabi ng mga sundalo na wala na silang dahilan para ipaglaban pa dahil ito na ang huling banal na lungsod, at hindi pa rin nila kayang pigilan ang mga demonyo. Nagsimulang tumulo ang luha ng mangkukulam ng yelo, na pagtantong libu-libong sundalo na ang namatay sa kanila. Ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit patuloy pa rin silang natatalo. Ngunit sinabi ng malupit na babaeng mandirigma na huwag silang sumuko. May pag-asa pa. Itinaas niya ang kanyang espada, sinusubukang buhayin ang loob ng lahat at inutos ang tumawid sa mga bundok at ilog patungo sa mga disyerto. Sinabi niya sa kanila na maaari pa silang magtagumpay, at ang kanilang kaligtasan ay magiging daan sa tagumpay. Nagsimulang lumikas ang mga mamamayan, ngunit may pag-aalinlangan pa rin ang mangkukulam ng yelo kung kaya nga ba talaga nilang muling ibalik ang kaayusan. Naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa. At ang dahilan ng kanyang kawalan ng pag-asa ay dahil kahit ang kanilang pinakamasaganang banal na lungsod, na itinayo sa pinakamayabong na lupain, ay bumagsak na parang kastilyo ng buhangin sa isang iglap, nagdulot ng takot at kaguluhan sa lahat. Iniisip niya kung sapat na ba talaga ang pagtakas upang maiwasan ang mga demonyo. Ngunit unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Alice, at nagsimula siyang maniwala na hanggat sila'y nabubuhay, makakamit nila ang tagumpay balang araw. Inisip niyang marahil si Alice ang babaeng may malaking espada. Gayunpaman, naniniwala siyang ang mga batong mahiwaga at mga dokumentong inimbak niya sa Misty Ferret Research Facility ay magiging mahalaga sa kanilang gawain. Kaya nagpigil siya ng kanyang galit dahil ang pagpapasa ng kaalamang ito sa susunod na henerasyon ang tanging pag-asa ng sangkatauhan para sa kaligtasan. Ibinunyag din niya na may isang tanyag na paniniwala sa banal na lungsod na ang mga mangkukulam ay pinipili ng mga Diyos, habang ang mga mortal na hindi makagamit ng mahika ay pangkaraniwang hagdan lamang nila. Gayunpaman, ang mga mortal, na may mga kalasag na puno ng tapang at tiyaga, ay may mga katangiang wala sa mga mangkukulam. Dahil sa mga mortal na sundalo na nagsasakripisyo ng kanilang sarili, lalo siyang determinado na huwag mamatay. Alam niyang kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng mga datos at natuklasan. Tumatawid siya sa mga bundok at ilog habang patuloy na hinahabol siya ng mga demonyo. Nang sa wakas ay marating niya ang Misty Forest Research Lab, natagpuan niya ang parehong batong may mahika. Kinuha niya ito at nagpasya na ipasa ang mensahe. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pumasok ang mga demonyo sa silid. Isa sa kanila ay naghagis ng sibat na may bilis ng kitlat, ngunit mabilis niyang ginamit ang kanyang kapangyarihang yelo upang maprotektahan ang sarili sa loob ng isang yelong shield. Nag-iisa sa loob ng yelo, hindi siya sigurado kung buhay pa siya o patay na. Biglang, may isang maliwanag na kumikislap, at ang belo ng kadiliman ay naglaho habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kanyang mga mata sa totoong mundo. Nagulat sina Wendy at Anna nang makita siya at sumigaw sa kamahalan na ang babae ay nagising. Narinig ng mangkukulam ito, at nagtaka kung bakit sila gumagamit ng isang napakamatandang, sinaunang titulo para tawagin ang isang tao. Mukhang ang babaeng ito ay maaaring mula sa isang mas advanced na panahon, ngunit sino ang nakakaalam? Kailangan nating maghintay upang malaman. Mabilis silang nagtipon sa kanyang paligid, at tinanong ng prinsipe kung kumusta na ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang unang tanong ng babae ay kung nasaan siya.
Ipinahayag ng prinsipe na siya ay nasa border town sa kanlurang rehiyon ng kaharian ng Grey Castle, at siya ang ika-4 na prinsipe ng Grey Castle, si Roland Wimbledon. Ipinakilala niya ang lahat ng mga babae bilang mga miyembro ng asosasyon ng mga mangkukulam, at tinanong siya kung may naaalala siya. Ang babae ay lubhang nabigla sa lahat ng narinig niya. Ito ang huling bagay na inaasahan niya. Mga hindi kilalang lokasyon, mga hindi kilalang panahon, at mga hindi pamilyar na tao. Wala siyang ideya kung ano ang asosasyon ng mga mangkukulam, ngunit kahit paano ay gamaan ang kanyang pakiramdam dahil kasama niya ang mga mangkukulam, na kanyang mga kauri. Nalilito rin siya sa titulo ng prinsipe, at iniisip niya na ito ay mula pa sa unang banal na digmaan, mula sa mga panahon na nagdaan. Nag-iisip siya habang unti-unting napagtatanto na maaari siyang nakabalik sa nakaraan bago ang digmaan. Iniisip niya kung binigyan siya ng mga Diyos ng pangalawang pagkakataon upang maghanda at iligtas ang banal na lungsod, ngunit nararamdaman niyang lubos itong katawa-tawa. Napansin ni Ana na ang isipan ng babaeng ito ay parang nagugulo sa dami ng iniisip, at sumang-ayon ang prinsipe. Ngunit bigla, ang mangkukulam na may kapangyarihang yelo ay mabilis na bumangon at inusisa sila ng sunod-sunod na mga tanong. Tinanong niya kung sila ang nagligtas sa kanya, kung wala na ang mga demonyo, kung nanalo sila sa digmaan, at ano ang nangyari sa Tequila City. Ang prinsipe ay naghintay ng ilang sandali upang kalmihin ang sarili matapos mabigla sa kanyang mga tanong, at pagkatapos ay sinabi na natagpuan siya sa basement ng isang bato. Agad na inalis ng mangkukulam na may kapangyarihang yelo ang kamay ni Wendy, habang ang dalaga ay sinusubukan lamang siyang pakalmihin. Mukha siyang mayabang at iniisip niya na, kadalasan ay wala siyang pakialam sa katayuan, ngunit naramdaman niyang siya'y hinahamak ng isang tao mula sa mas mababang uri. Kung si Alice ang kinakausap nila ng ganito kasimple, tiyak na magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Isinantabi niya ang kanyang kayabangan at sa wakas ay ipinakilala ang sarili bilang si Agatha, isang mangkukulam mula sa Tequila Research Guild. Ipinunto niya na mula noong lumipas na ang 450 taon, posibleng ang mga tao ay nakikipaglaban sa mga demonyo ng ganoon katagal. Ipinahayag ng prinsipe na natutulog siya ng napakatagal, kaya't maaaring iba na ang mga bagay mula sa kanyang natatandaan. Kung okay na siya, maipapaliwanag nila ng dahan-dahan ang lahat sa kanya. Sinabi ni Agatha na handa siyang makinig. Dahil doon, ipinaliwanag ng prinsipe ang lahat sa kanya at muling pinaalala na sila ay nasa border town, sa kanlurang rehiyon ng Grey Castle, isa sa 4 na dakilang kaharian. Para kay Agatha, ito ay labis na katawa-tawa at sinabing ang 4 na kaharian na binabanggit niya ay puro mga disyerto at walang halaga para sa pag-unlad. Dagdag pa niya, ang konsepto ng mga hari at mga elite ay isang sinaunang konsepto na nawala na noong unang banal na digmaan. Para sa kanya, napakaloko na ang mga mangkukulam ay tinutugis ng mga mortal at nagtanong kung sino ang may lakas ng loob na gawin iyon. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit walang nangyari. Hinanap niya ang mga kumot at nakita ang isang Divine Stone of Judgment sa kanyang paa, at nagsimulang magalit sa lahat ng tao doon, tinawag silang lahat na baliw. Tinawag niya ang ibang mga mangkukulam, tinanong kung bakit nila tinutulungan ang isang mortal na ipagtanggol laban sa isang mataas na antas na transcendent. Ipinaalala niya sa kanila na ang paggamit ng alinman sa mga bato na ito ay labag sa batas ayon sa batas ng Alliance. Nagpalitaw ng pagkadismaya ang prinsipe dahil inaasahan na niyang mangyayari iyon, ngunit pinakalma siya ni Wendy, sinabing siya na ang bahala. Lumapit si Wendy sa bagong dating, ipinakilala ang sarili, at sinabi kay Agatha na hindi tulad ng iniisip niya ang mga bagay-bagay at totoo ang sinabi ng prinsipe. Aminado si Wendy na hindi niya alam ang maraming bagay tungkol sa buhay ni Agatha sa Tequila City noong mga siglong nakalipas, ngunit sinabi niya kay Agatha na ngayon, wala ng tequila at wala na rin ang Alliance. Ipinaliwanag niya na ang mga mangkukulam ay namumuhay ng palihim hanggang sa makilala nila si Prinsipe Roland, na nagbigay sa kanila ng isang matatag na tahanan. Sinabi din niya na ang Alliance ngayon ay isang matatag na kanlungan, at hinikayat silang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang makatulong na gawing mas mabuting lugar ang mundo. Ikinwento ni Wendy kung paano ang mundong ito ay puno ng pagkiling laban sa mga mangkukulam, at kahit saan ay may mga Divine Judgment Stones. Sa lipunang ito, ang mga mangkukulam ay itinuturing na hindi nahigit pa sa mga mortal.
Ibinahagi naman ni Agatha ang kanyang panig, ipinaliwanag na ang alliance ay isang malaking organisasyon na nilikha ng mga pinuno ng maraming kaharian ng mga mangkukulam. Binubuo ito ng maraming mataas na antas na mga mangkukulam at mga transcendent beings. Upang manalo sa banal na digmaan, nagtayo sila ng malalaking hukbo, namuno sa maraming banal na lungsod. Sa oras na iyon, si Alice at ang mga natitirang buhay na dapat sana ay magtatayo muli ng lungsod. Gusto niyang malaman kung nasaan na sila ngayon. Sa mismong sandaling iyon, dinala ni Wendy ang isang tasa ng tsaa, at sa kabila ng kanyang inaasahan, tinanggap ito ni Agatha ng walang reklamo. Sa totoo lang, umaasa siyang maalis ang Divine Judgment Stone mula sa kanya, at ang pagkakaroon ng tiwala ng iba ang tila tanging paraan upang magawa iyon. Ngunit batay sa lahat ng kanilang sinabi, gusto niyang makita ang katotohanan para sa kanyang sarili bago maniwala sa alinman dito. Muling ipinaliwanag ni Agatha na siya ay mula sa Tequila Research Guild, at sa ika-5 taon ng Divine War, ang tequila ang huling banal na lungsod na bumagsak. Maraming tao ang nakatakas, ngunit bumalik siya sa maulap na kagubatan upang kunin ang ilang mga bagay na naiwan niya. Tinanong siya ng prinsipe kung talagang nakipaglaban siya sa mga demonyo, na sinangayunan niya, at medyo naiinis siya. Ipinapaalala kung sino pa ang dapat lumaban sa kanila dahil wala namang magagawa ang mga mortal laban sa kanila. Mabilis na tinanong ng prinsipe kung isa siyang mangkukulam mula sa simbahan, ngunit sinabi ni Agatha na hindi pa niya naririnig ang simbahang tinutukoy niya. Binanggit niya na ang lahat ng mga banal na lungsod ay itinayo ng mga mangkukulam, at ang kanilang mga mamamayan ay kinabibilangan ng parehong mga mangkukulam at mga mortal. Ang mga mortal ang namamahala sa pangangalaga ng bata at pagpaparami, at kapag nagising ang kapangyarihan ng isang bata, sila ay ipinapadala sa mga tiyak na organisasyon para sa pagsasanay. Siyempre, ang mga mandirigmang mangkukulam ay sumasali sa alyansa upang labanan ang mga demonyo. Pagkatapos ay binanggit ni Lady Scroll ang aklat ni Lady Cara, at tinanong niya si Agatha kung kaya niya itong basahin. Nang tingnan ni Agatha ang libro, kinumpirma niyang ito ay isang talaarawan ng isang mangkukulam. Nagtanong si Wendy tungkol sa misteryosong wika, at ipinaliwanag ni Agatha na ito ay nilikha upang maging hiwalay sa wika ng mga mortal, kaya hindi sila maaaring makilahok sa mga mas mataas na antas na usapin. Sinabi niya na kailangan ng mahika upang mabasa ang mga ito, kaya maaari niyang ituro sa sinumang mangkukulam kung paano ito basahin. Doon nagsalita ang prinsipe, gamit ang kanyang walang hanggang karunungan. Itinuro niya na ang pagsusulat ay isang kasangkapan para sa komunikasyon, at ang kapakinabangan nito ay nasa kakayahan nitong maunawaan ng lahat. Sinabi niya na medyo hanggal ang pagbubukod sa mga mortal mula sa kanyang panloob na kaalaman dahil, sa totoo lang, kaya ng mga mortal na gampanan ng iba't ibang mga trabaho at posisyon basta sila ay mabigyan ng tamang edukasyon at pagsasanay. Hindi sila mababa, kahit na wala silang mahika. Naisip ni Agatha na kahit hindi siya tutol sa pagtatrabaho kasama ang mga mortal, ayaw niya kapag kumikilos sila na parang sila ang namumuno. Maging ang pinuno ng mga tagapagsilbi ng kanyang pamilya ay mas magalang pa. Pagkatapos, tinanong siya ni Sister Scroll kung narinig na niya ang pangalang Alice. Ang pagbanggit ng pangalan na iyon ay ikinagulat ni Agatha, at tinanong niya kung saan nila ito narinig. At lalo pang nagtanong kung ang kaalaman mula sa 450 taon na ang nakalipas ay naririto pa rin. Ipinaliwanag ni Sister Scroll na nahanap nila ang librong ito sa silangang kagubatan, at ang pangalan ni Alice ay nakasulat sa huling pahina gamit ang wika ng mortal. Ipinaliwanag ni Agatha na si Alice ay ang reyna ng lungsod ng kometa, isa sa 3 mga pinuno ng alyansa. Siya ay isang hindi pangkaraniwang nilalang, na mas mataas pa sa antas ng transcendent, at siya ang pinakamalakas na mangkukulam sa alyansa. Hindi nagulat si Agatha na walang sinuman dito ang nakakaalam tungkol sa mga transcendent na mangkukulam, lalo na dahil nawala na ang kaalamang ito sa paglipas ng panahon. Ipinapaliwanag niya na talagang walang limitasyon sa kapangyarihan ng isang mangkukulam. Sa sapat na panahon, pagsasanay, at karanasan, ilang mga mangkukulam ang sapat na mapalad upang umunlad ang kanilang mga kakayahan sa isang bagay na kamangha-mangha. Ito ay tinatawag na superior awakening, at walang limitasyon dito. Ang paglago ay hindi laging tiyak o inaasahan. Nang banggitin ang awakening, naalala ng prinsipe na may 4 na mangkukulam sila na nakamit na ito. Nagulat si Agatha dahil ito ay isang bagay na hindi kapanipaniwala.
Tinanong niya kung ilan ang mga mangkukulam ng unyon sa kabuuan. Sumagot si Wendy na mayroon lamang 10 at lalo pang namangha si Agatha. Para sa kanya, ito ay lubhang katawa-tawa na 4 sa 10 mangkukulam ay nagising. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang mga mangkukulam na nag-evolve ang kanilang kapangyarihan ay hindi biro. Sila ang mga pinili ng mga Diyos at mga bagay na tulad niyan. Doon na ipinahiwatig ng prinsipe kay Anna na lumapit. Habang lumalapit si Anna, handang ipakita ang kanyang mga kakayahan, hindi mapigilan ni Agatha ang pag-iisip na bata pa si Anna at tila wala pang sapat na karanasan o kaalaman upang maging isang awakened witch. Sa una, ipinakita ni Anna ang kanyang kapangyarihan ng apoy, at kinumpirma ni Agatha na ito ay isang flame ability, na medyo pangkaraniwan. Ngunit sinabi ng prinsipe na may higit pa rito dahil ito ay ang unang kakayahan lamang ni Anna. Pagkatapos, ipinakita ni Anna ang pangalawang yugto ng kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanyang mga apoy. Nang bumuo siya ng isang kubo mula sa apoy, tuluyang nabigla si Agatha. Samantala, tinanong siya ng prinsipe ng pabiro kung maituturing ba itong higher tier awakening. Naisip ni Agatha na ang banal na lungsod ay nawala at ang alyansa ay nasira. Dapat ay bumababa na ang kapangyarihan ng mga mangkukulam dahil sa kawalan ng pagsasanay at gabay. Kaya't ang pagkagising ng isang batang mangkukulam ng 2 beses ay hindi maipapaliwanag lamang ng swerte. Nakaramdam din siya ng kaunting inggit at paghanga, naalala na siya ay nagising sa edad na 26 at itinuring na isang prodigy. Nang marinig niya ang lalaking ito na may 3 pang tulad ni Anna, pakiramdam niya ay naiiwan siya. Hindi niya mapigil ang isipin kung gaano siya kaswerte. Para bang siya ang Diyos ng mga maswerteng mangkukulam na may maraming SSR witches. Hindi ka panipaniwala. Sa huli, sumuko siya at sumang-ayon na ang mga kakayahan ni Anna ay tunay ng kabilang sa mas mataas na antas. Kinilala rin niya ang status ng prinsipe bilang kamahalan, at tinanong kung anong edad nagising si Anna. Sandaling nagulat ang prinsipe na tinawag siya sa pamamagitan ng kanyang titulo. Ngunit pagkatapos, nagsimula siyang tapikin ang kanyang paboritong babae, at sinabi na ang unang paggising ni Anna ay nang gamitin niya ang kanyang mahika upang ipagtanggol laban sa mga demonyo, at ang pangalawa ay resulta ng kanyang edukasyon. Siyempre, naguguluhan si Agatha at tinanong kung anong uri ng edukasyon ang kanyang tinutukoy. Naging masaya ang prinsipe at sinabi na pag-uusapan nila iyon sa ibang pagkakataon. Ngunit una, tinanong niya kung ano ang mga pagsubok sa banal na parusa ni Alice. Ipinaliwanag niya na napakalakas ni Alice. Dahil siya ay may suot na bato ng banal na parusa, walang kriminal na makakalaban sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, kakaunti ang mga extraordinarily transcendent beings, kaya nawalan sila ng iba't ibang mga kapangyarihan ng mangkukulam. Ayon sa datos ng alyansa, palaging may isang mangkukulam na nakatuon sa pakikipaglaban sa bawat 10 mangkukulam, at ang parehong ratio ay naaangkop din sa mga transcendent witches. Sa mababang bilang ng mga combat witches, walang kasiguruhan kung ilan ang maaaring mag-ascend. Maging ang alyansa ay nagkaroon ng 50 taong panahon kung saan wala ni isang mangkukulam ang nag-ascend, na naging dahilan ng hindi pagkakapare-pareho ng kanilang kapangyarihan sa labanan. Mabilis na napansin ng prinsipe na hindi lahat ng mortal ay maaaring maging mangkukulam, hindi lahat ng mangkukulam ay mga mandirigma, at kahit sa mga combat witches, hindi lahat ay malalakas. Sumang-ayon si Agatha, at isiniwalat na habang lumikha ang alyansa ng isang militar ng mga mortal, kahit na armado ng mga Judgment Stone, hindi sila tumatapat sa mga nakakatakot na mga demonyo. Sa mga desperadong panahon, iniutos ni Alice sa buong Scholarly Guild na magsaliksik kung paano itulak ang mga mortal na mandirigma sa kanilang mga sukdulang limitasyon. Naniniwala si Agatha na nagtagumpay si Alice sa isang bagay matapos ang kanyang mga eksperimento, at iniwan niya ang lahat ng magulong tala na iyon sa tala-arawang ito. Nang tanungin ni Roland kung hindi ba siya bahagi ng guild noong panahong iyon, ipinaliwanag ni Agatha na umalis siya matapos ibigay ni Alice ang utos na iyon. Sa halip, nagtayo siya ng sarili niyang pasilidad ng pananaliksik sa Misty Forest. Mabilis na natagpuan ni Alice ang tamang direksyon na gamit ang mga Judgment Stone upang pagsamahin ang kapangyarihan ng parehong mga mortal at mangkukulam. Gayunpaman, ang prosesong ito ay nangangailangan ng sakripisyo ng buhay ng mga mangkukulam, na hindi kailanman matanggap ni Agatha.
Naniniwala siya na dapat nagtuon si Alice sa pagbubukas ng mga katangian ng bato, sa halip na ituring ang mga mangkukulam bilang maaksayang gamit sa desperadong paghahangad ng kapangyarihan. Parehong nagulat sina Roland at Tilly nang marinig ang tungkol sa bagay na ito ng sakripisyo. Binanggit ni Agatha na wala nang pagpipilian si Alice kundi lumubog sa ganoong kababaan dahil ang tequila ang nakataya. Ngunit, sa pagkawala ng alyansa, malamang na hindi nakaligtas ang pamamaraang ito at malamang na hindi na muling lilito sa hinaharap. Doon inihayag ni Roland na umiiral pa rin ang Judgment Army. Ang revelasyong ito ay malaking gulat para sa kanya, habang ipinaliwanag ni Roland na ang simbahan na hindi niya narinig ay ang organisasyon na nagtayo ng 2 banal na lungsod sa mga bundok. Sila ang nagsimula ng pangangaso ng mga mangkukulam. Inaampun pa nila ang mga ulila at mga batang mahirap upang palakihin sa kanilang mga kumbento. Nakatakas si Wendy mula sa isa sa mga lugar na iyon. May sariling hukbo at teritoryo ang simbahan, at karamihan sa kanilang pinakamakapangyarihang mga mandirigma ay bahagi ng Judgment Army. Ang mga walang malay na halimaw na ito ay nagtataglay ng napakalaking lakas na katumbas ng mga mangkukulam na higit pa sa karaniwan, at patuloy ang pagdami ng kanilang bilang. Hindi malayo ang isipin na mayroon ding dibisyon ng mga makapangyarihang mangkukulam ang simbahan. Ipinaliwanag niya na kinailangan nilang ilagay ang Judgment Stone sa kanya, dahil hindi sila sigurado kung nagtatrabaho siya para sa simbahan. Ipinaliwanag din niya na kung hindi dahil sa kanyang paglilinaw, inisip nila na ang simbahan ang nagtayo ng lungsod ng tequila sa mga disyerto, at ang mga guho ay pag-aari rin nila. Samantala, labis na nagulat si Agatha na isang mortal na pangkat ang nagnakaw ng mga sikreto ni Alice at ngayon ay nanghuhuli ng mga mangkukulam upang lumikha ng Judgment Army para sa kanilang sariling kapangyarihan. Sinabihan siya ni Wendy na huwag mag-alala at iminungkahi na magpahinga na lang ng maayos sa gabing ito. Sana, unti-unti nilang matutuklasan ang katotohanan. Matapos noon, nagdesisyon silang umalis. Ngunit bago umalis, sinabi ni Roland kay Agatha na mali siya sa isang bagay, na ang mga mortal ay maaaring pumatay din ng mga demonyo. Kinagabihan, habang nagtatrabaho si Roland, tinanong niya si Nightingale kung kumusta si Agatha. Ang ating babaeng mahilig sa merienda ay sumagot na natutulog si Agatha at kumain ng isang mangkok ng lugaw kanina, kaya maayos ang kanyang kalagayan. Si Sylvie rin ang nagbabantay sa kanya. Sinabi niya na inalis na niya ang bato mula kay Agatha, at sinabi niya kay Nightingale na alamin ang katotohanan ng mga sinabi ni Agatha kapag nagising ito bukas. Tinanong siya ni Nightingale kung talagang naniniwala siya kay Agatha, at sumagot si Roland na naniniwala siyang karamihan sa mga sinabi nito ay totoo. Ginagamit ni Agatha ang parehong pagsusulat at wika tulad ng mga tao ngayon, kaya kahit na mayroong isang kabundukan mula sa kanyang kinaroroonan, ito ay nagpapahiwatig na ang 2 rehiyon ay dating malapit na konektado. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyari 400 taon na ang nakalipas, ngunit itinuturo niya na karamihan sa mga lungsod ay itinayo mga 200 hanggang 300 taon na ang nakalilipas, at doon nagsimulang sumulpot ang mga kuta. Palagi siyang nagtataka kung paano nalalaman ng mga astrologer at alchemist ang napakaraming bagay nang walang mga tala ng kanilang mga eksperimento. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit siya interesado sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngayon, malinaw na sa kanya na ang kaligtasan ng mga kuta ay isang usapin ng oras lamang, kaya't naging interesado siya sa hinaharap. Nagtanong si Nightingale kung bakit siya kumpiyansa dito. Biniro niya si Roland na kung mali siya, magkakautang siya sa kanya ng isang masarap na tanghalian kinabukasan. Biro naman ni Roland, at paano kung ikaw ang mali? Ngumiti si Nightingale at sinabing ibibigay niya sa kanya ang kahit ano pa mang gusto niya. Bumalik si Roland sa kanyang mga pag-aaral, napansin na marami pa siyang kailangang ayusin dahil sa napakalawak ng impormasyon ni Agatha. Tinukoy ni Nightingale na mayabang si Agatha at hindi talaga gusto si Roland, na ayon kay Roland, totoo. Pagkatapos ng lahat, nabuhay si Agatha sa isang mundo kung saan mas mataas ang mga mangkukulam kaysa sa mga mortal, kaya sa kanyang mga mata, malamang na nakikita niya si Roland bilang isang damo lamang sa tabi ng daan. Tinanong siya ni Nightingale kung hindi niya ba kinamumuhian si Agatha, at umiling siya, sinasabing hindi. Ipinaliwanag niya na si Agatha ay isa lamang biktima na iniwan ng panahon. Isipin mo ang pagtulog sa isang yelong kabaong sa loob ng 400 taon at paggising upang matuklasan ang isang ganap na naiibang mundo.
Ang ganoong klaseng hindi pamilyar na takot ay magpapataas ng depensa ng sinuman. Sigurado siyang kapag natanggap ni Agatha ang bagong katotohanan, magbabago rin ang kanyang mga paniniwala. Sumang-ayon si Nightingale dito, at sinabi niyang alam na niyang sasabihin ni Roland ang ganoon. Ngunit tiniyak ni Nightingale na hindi niya hahayaang insultuhan ni Agatha si Roland sa anumang paraan. At dito nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panunood.